ang daming mga nakapost, ito ang magandang next big thing, ito ang magandang opportunity. So, at least kung may kooperatiba tayo, nasasala dyan, di ba? Katulad noong mga pinaproject natin, ng mga joint venture po dito sa iPro Cooperative, di ba? Yung sa hospital shares, yung pag-i-invest doon sa mga kamay-ari natin, sa mga businesses nila, no? So, at least doon, alam natin na merong kooperatiba na magsasala ng mga opportunities na yon para sa atin. Kumbaga parang ano sir, yun, kagaya nga sir, maliles na yung time na pag-research nila. Diba? Doon sa mga opportunity na available. Kasi kung sir, parang ngayon, ang naging problem is information overload na rin, eh, no? Sobrang daming nakikita sa social media, hindi alam kung ano yung sisimulan doon. Tama. And syempre po, especially ito ay totoo po ito sa mga very specific na cooperatives, no? Katulad noong sa Cub Seeds, 'di ba? Parang ulit-ulit yung Cub Seeds, no? Kasi sila po yung isa sa mga nalakbay-aral natin, 'di ba? So ibig sabihin doon tayo may natutunan. So ito po is pruweba na may natutunan naman kami. So, sa mga nasa local government po ng CDA natin dyan, no, sa Cabanatuan City. So may natutunan naman po ang iPro sa ating paglalakbay-aral kasi doon, sinabi po doon ni Sir Manager na sila ay uma-attend ng mga conventions, ng mga bagong innovation sa Manila. Tama. Diba? In behalf noong kanilang kooperatiba. So sa ikabubuti ng kanilang kooperatiba, yung mga makabagong pamamaraan, mga makabagong materyales para sa pagbubukid, para mas maging efficient, mas maging effective, mas dumami yung ani nila, sila na mismo sa management ng cooperative yung pumupunta doon. Once na nakita nila na merong maganda na makabago ngayon, binababa ngayon nila dun sa kooperatiba nila. Siyempre, ang mga members po nito is mga farmers din naman, no? So, minsan, masyado silang busy sa bukid, wala silang time for research pa, etc. So, yung kooperatiba na mismo, yung gumagawa noon para sa kanila. Na talagang cooperative na sir, nag-initiate. Ayun, nice. Okay. So, pangalawa po sa ating list ay yung suporta sa pagbuo ng negosyo. Okay, so utang. Di ba? Bukod sa utang, meron pang bukod sa parang specific bukod sa utang, loan. Same pa din. 5-6. Ay, bawal po yata ang 5-6 sa co-op, ano? So ano po, yes, suporta sa pagbuo ng negosyo kasi di ba sa mga kooperatiba po, meron po tayong tinatawag na education and training committee, no? Na sila sana kung talagang structured na yan sa isang kooperatiba ay nagbibigay sila ng training para doon sa mga members ng cooperative. Actually, even naman po even po ang CDA nagbibigay, di ba? Yung parang basic ng accounting para sa mga small and medium size na enterprises. So binibigay po yan ng CDA para po sa mga miyembro ng mga kooperatiba, no? So yun yung mga suporta na kaya nating ibigay kasi gusto ko yung word actually na support, di ba? Kasi syempre at the end of the day, sa atin sa mga gustong magnegosyo, sa mga gusto ng mga investment, ang magagawa lang naman talaga ng mga communities natin ay sumuporta and mag-research para sa atin, no? Pero at the end of the day, di ba, yung mga negosyo natin nasa mga sariling kamay din naman talaga natin yan, no? So gusto ko yung word na support, di ba? Kasi ang support binibigay pero kung hindi siya ite-take ng pagbibigyan, then walang mangyayari din doon sa business. Kasi at the end of the day, sir, yung entrepreneur pa rin yung mag-ano doon yung decision maker. Kung ano yung gagawin niya. Tama. Doon sa mga nakuha niyang support from, for example, sa cooperatives. So sa kooperatiba, ang makukuha natin na support ay yung sa Education and Training Committee. Siyempre, yung paglo-loan po natin dyan, supporta din yan. Depende sa kooperatiba kasi wala kasing pumupunta dito sa iPro Cooperative, no? Pero mamaya si accountant na dito, di ba? Actually, dapat nga sa guest natin dito. Kaso busy Next week po, yung accountant natin sa iPro, pupunta siya dito para makapag-share din naman ng kanyang experience as an entrepreneur, no? Yun po yung mga pwedeng ibigay, mga mentoring, di ba? Wala nga lang kasing pumupunta dito, pero kung meron po, pwede rin naman. And sa atin po sa iPro, ito pong kwentuhan session na ito, di ba? Somehow, kahit papaano, sana may naibabahagi kami. Sana may naibabahagi kami sa inyo, di ba? Pero ang isa pa po dyan is yung resources, sir, di ba? Especially for agricultural na cooperatives nga, di ba? Or mga multi-purpose na cooperatives na kung saan pwede silang magbigay ng halimbawa yung mga grants ng mga harvester, mga truck na binibigay sa kanila ng gobyerno ng libre o yung mga facilities ay pwede nilang
ibigay yun or ipagamit sa mga miyembro sa mas mababang halaga, diba? Para nang sa ganun ay magamit nila sa pagsisimula nila ng negosyo nila. Saka parang mga sir, na workspace. Eto dito sa atin sir, pwede naman workspace to Oo. Diba? Pwede naman. Sir, kung kinakailangan ng meeting, pwede po ito para sa lahat ng kamay-ari natin. Yes, tama. Alright, so ang pangatlo po sa ating list, ito na yung pinakahintay ng lahat sir. Financing and investments. Hindi. Yan nga, utang. Utang nga. Pinaganda lang yung term. Pero utang din naman ang ibig sabihin. Ayun. Siguro kasi po utang na sabi nga natin last week din, no, parang mas accessible na financing, 'di ba? Kasi may dalawang paraan para makakuha po tayo ng investment or pera sa financing sa business natin eh. Either mangutang ka or kumuha ka ng mga investor mo. Yes. 'Di ba? Dalawa lang naman 'yan, either debt or equity. Tama. That's it, 'di ba? Yes. So, syempre sa co-op, alam naman natin na lahat po ng lahat ng kooperatiba ay doon naman kasi talaga siya nabubuhay, no? Doon sa mga loans na binibigay natin sa mga miyembro natin, no? Yes. Loans na mga mas accessible compared na sa mga nagsisimula, sa mga local and mga micro businesses, napakahirap talaga niyan na kumuha ng utang. Tama. Lalo kung sa mga big institutions like banks, no? So, talaga minsan ang kinakapitan nga nila is yung mga cooperative 5-6 o mga lending institutions. Yan lang naman po yan no? Yes, ang inam lang kapag dating sa cooperative, 'di ba? Katulad nung ginagawa natin na access doon sa for our members, 'di ba? Yung parang hindi kasi joint venture yung proper na term para doon pero parang ganoon na rin siya, no? Na yung mga kamay-ari natin, kung merong project yung isang kamay-ari natin at kinapush siya ng pondo, parang makikisosyo ka. Tama. Sa proyekto na yon, no? Parang sa ganun, yung kita ng proyekto na yon ay maging income mo din. Tama. Dahil naman yun, sir, win-win. Win-win situation naman siya. Saka, sir, parang ang initiative ng cooperative dito, no? Since cooperative siya, tapos mayroong mga members na gustong mag-start ng business pero walang kapital, so parang magiging support ng cooperative is pwede kasi makipag-partner din tayo sa mga financial institutions na pwede makatulong din sa atin. Then, yun yung hiram natin sa mga members na gusto mag-start ng business. Tama. Hello, Land Bank. Patugon po yan. Okay. So, next po natin ay training and skills development, no, for local and mga micro na mga entrepreneurs. Yes. Lalong-lalo na sir noon kasi usong-uso yung mga yung pangkabuhayan na yan? Yung mga nagtatahi. Ano ba tawag doon? Sir, parang nakalimutan ko di ba may specific na term, parang livelihood programs, di ba? So ang mga co-ops po noon ay may mga livelihood na mga programs di ba? Yung gagawa ng yung mga potholder, mga basahan, di ba? Para sa mga nanay natin na mga nasa bahay or iba pang mga projects, no? Yung mga calamansi juice, di ba? Yung mga ganyan. So parang part yan ng training and skills development. Ikaw ba sir, anong nakikita mong dagdag na mga co-ops pagdating dito sa mga pagdating doon sa mga training and skills development, so pagka sa mga nag-start na entrepreneurs, di ba? So syempre parang pwedeng mag-initiate ang mga cooperatives dyan, lalo na sa mga members natin na may experience na rin, kagaya sir dito sa atin, di ba? Parang more on mga members natin, mga businessman din talaga. So pwede silang magbigay ng mga trainings doon pagdating sa business management, or financial literacy or other marketing strategies or mga ibang skills pa na pwede nilang ma-share sa mga members na pwede nilang magamit. Tama. I think yan yung isa po sa mga agenda mamaya, di ba? Yes. Kay accountant na pupunta po siya dito. So parang ang pinag-uusapan namin last week kasi ay yung paggawa niya ng ng course, parang mga basic na mga bookkeeping, no? Yes. Na maging accessible ito sa mga miyembro ng kooperatiba doon po sa online na portal natin, no? So instead na lumabas ka pa, kung may internet ka lang naman sa bahay, mula pa sa kasamahan natin dito, kamay-ari natin dito sa iPro, so mabibigyan tayo ng training doon, no? So ayun po, yung mga programs po na ganyan. Okay? Okay. So, ang panglima natin sa list ay syempre ay market access and promotion. So, pagdating naman sir dito, parang makikipag-collaborate yung sa pagdating sa marketing Okay, parang kuminsan merong mga parang ano ba tawag doon sir, parang referral kumbaga doon sa
Kasi parang one community naman na, sir, di ba? So, kanina pa natin i-offer yung mga products and services na pwedeng gawin ng isang members. So, kundi sa community lang din natin. Correct. Di ba? Tapos, minsan, meron din mga trade fairs. Kagaya, sir, nung last time na nag-attend tayo sila, Sir Eric, saka kasama namin nun. Basta may kasama JD. Oo, doon sa NE Pacific Mall, yes, diba? Yes, Pacific Mall. So parang initiative din ng local government yon para nang sa ganun ay magkaroon ng trade fair and makilala yung mga iba't ibang negosyo. So maraming mga ano din, sir, mga sole proprietor, mga cooperatives, so lahat ng products and services nandoon. So isa sa yun sa mga makatulong din talaga sa mga members na gusto mag-start ng business na makasali or maka-join sa mga ganong events or exhibits. 'Di ba? Para makilala yung kanilang business. Correct. And dito naman po sa atin, kung mapapansin po natin, 'di ba? Minsan syempre kapag may budget, napupuntahan mo yung mga miyembro mo, 'di ba? Tama. Nakikikain ka, 'di ba? Or kapag po may kwentuhan session tayo na ganito, 'di ba? Kung mapapansin po natin bago ang kwentuhan session natin na ito is makikita niyo po yung mga logo ng mga miyembro natin dito sa iPro, no? So, hoping syempre na kahit papaano ay medyo na-familiarize yung mga miyembro natin na okay, ka-member pala namin sa iPro yung ganitong business, no? So, ayan, yung mga ganyang mga efforts po, no? Kasi as a community. Pero syempre, malayo-layo pa 'di ba? Na malayo-layo pa tayo doon sa gusto talaga natin mangyari, no? Kailangan pa natin ng more active na mga promotions, etc. And of course, meron po tayong isa sa mga local entrepreneurs po natin, ang support na maibibigay when it comes to legal and regulatory ng ating kooperatiba. So, paano ba to, sir? Pwede ba silang magpaayos ng tax sa'yo? Magbibigay lang sir ba yun? Hindi, pero hindi. O yan, nag-message si Doc Ralph ng W. Morton din ako. Ayan, Doc Ralph, magandang buhay. So, paano yun, sir? Paano yung legal and regulatory support? Kumbaga, sir, sa atin naman, so dito sa atin, specific sa iPro Co-op, ako personally, may experience ako dyan. So, pwedeng mabigay tayo ng guidelines or parang basic na paano siyang may start kasi para ma-lessen na rin yung time nila doon sa... Kasi nung ako, talagang more on laging laging pupunta rin sa local governments kung paano yung mga steps and process. Kasi minsan, syempre may mga updates din yan, may mga nadadagdag or mayroong nababawas na requirements. So pagdating naman sa atin, ang initiative natin dyan, so pwede tayong magbigay ng guidelines pagdating doon sa pag-register na kanilang mga business pagdating sa business permits. Okay. Ito po yung yung last year ko pang pinapa-vlog kay Sir Gian. Hindi pa magawa. Bakit, Sir Gian? Sige, tanungin mo nga si Sir Gian kung bakit ayaw niya bakit hindi pa magawa? Sige po, pahintay na lang po. Since sinabi naman po natin dito, i-vlog mo na kasi yun. Ito naman. Sige, sir. Pag naisip yung mga natin. Kaya mo na yung isa. Dito ka na. Bahala na si Sir Billy dun sa iba. Ayan po hintayin natin yung mga vlog ni Sir Gian pagdating dyan. Ito yung sinasabi natin na sa DTI, di ba? Kung paano mag-register sa SEC. Yung online, di ba? Online. Yung online na SEC, na online siya, sa DTI na online. And then kung saan mga government agencies ka dapat pumunta. Correct. After that, no? So, ayun po, hintayin na lang po ninyo yung kay Sir Gian. Lalong-lalo na, sir, ngayon kasi September no? So, parang ngayon, normally kasi kapag mga ganitong buwan na po, September, October, lalo sa mga tao na nagsisimula ng business nila ng ganitong buwan, ng bare months, pwede ko bang sabihin publicly, huwag po muna niyong i-register. Sa January nyo na lang po siya i-register. Kasi magdodoble di ba? Tama. So parang hindi naman sinabing wag ka hindi naman sinabing mag-operate ka full blast. Pero kasi syempre, kung mag-start ka ng business na mga ganitong buwan, pitik-pitikin mo muna, di ba? Kumbaga parang market research ka muna. Subok-subok lang, di ba? Yes. O subukan mo ng 4 months. Tingnan mo kung magiging okay talaga siya. So kung magiging okay na siya, i-register mo na ng January. Tama, bro. Di ba? Pero wag mo namang i-register ka agad ngayon kasi madodoble gastos po kayo Di ba? I-register mo ngayon. After 1 month, naka-register ka. Lahat meron ka. Yes. Tapos pagdating ng January, register mo ulit yan. Tama. No? So, yung mga ganon. Yung magandang approach. Ayun. Okay, next. Di ba nakalimutan yung iba? Yun na lang approach. So, next po is innovation and technology and syempre community engagement and support. No? So, basically, simply,
dito po sa co-op, pero hindi kasi lahat ng co-ops ay nakakapag-provide ng Yes, ng innovation and technology kasi diba? depende pa rin sir sa fund, di ba? Oo. Available na budget syempre. Syempre, available na budget, and at the same time, kung mapapansin po kasi natin yung mga cooperatives talaga, no? Hindi naman sila ganun ka-advanced pa di ba? Tama. Kaya nga isa sa mga sinusubukan po natin dito sa iPro is parang gawin yung cooperative business na parang naka-online talaga siya. Yes. Butin lang sir, meron tayong member, no? Na programmer. Oo, di ba? Hello. Rogi po. Mamaya nandito siya Pumunta daw siya dito. Kailangan i-finalize. So, kasi po, syempre, ang mga cooperatives, medyo sabihin na natin, medyo traditional po talaga rin sila. No? Wala pang yung mga co-ops talaga na nagva-vlog, actively vlogging, except yung mga malalaking cooperatives. Yes. No? CFI, Tagum, ayan, mga malalaking co-ops na po kasi yan. So talagang actively, makikita mo na sila sa online. Ang Tagum, nakakatawa, may radyo na sila, naka-live pa sa Facebook yung mga radyo nila. Nice. No? So hopefully, in the future, pangit kasi boses natin, di pang radyo So anyway, yun po yung isa, pero yun sana yung ibibigay natin, and yun yung goal natin dito sa iPro. So, tingnan na lang po natin in the future. Ang importante is nagpo-progress naman tayo. Tama. Kasi magandang tulong din kasi talaga yun, sir, di ba? Pagdating sa operation din ng isang cooperative or kahit anong klaseng business, na pagdating sa technology, yung operation ay magiging parang efficient siya and mas mapapabilis. Correct, tama. So, halimbawa po sa iPro, meron na po tayo yung online na portal kung saan parang even yung mga loans natin ay, di ba, doon na rin siya ina-apply and doon mo na rin siya mamomonitor. So, ito pong mga system na to, mga program na ito, ay pwede rin naman nating ibigay dun sa ibang mga cooperatives. Though, syempre, may mga pa naman dun, sir, improvements and developments, which normal naman talaga siya. Dahil isa yun sa mga din dahil ngayon, sir, di ba, parang nagmamigrate na tayo dito sa atin, sa cooperative natin. Nagmamigrate tayo into systemized na talaga siya, na online, para nang sa ganun mas mapabilis and mas maging productive din, syempre, ang operation. Diba? Mas efficient, di ba? Kesa i-manual pa natin lahat, okay? Very time-consuming. And of course, finally, is community engagement and support. Ito po ay naibibigay ng cooperative natin. Paano, sir? Paano yung... Well, actually, parang nabanggit na natin siya kanina. Sir, parang gano'n. No, yung sa mga trade fairs, etc. No? So, yung mga yan, meron mga family day sa mga malalaking cooperatives, di ba, na kung saan-saan, pinagsasama-sama, yung mga general assembly, may mga sports fest, etc. No? Pero... currently sa iPro po kasi is hindi pa natin yun kayang gawin, no? Hindi pa natin siya kayang i-execute. Siyempre, kinakailangan pa natin ng mga pondo para diyan, di ba? So, pero at least po yung mga ganito natin, no? Yung mga online na mga sessions natin na ganito, pwede po na makiparticipate ang ating mga members. And actually, just like last year, di ba? Ito po yung mga time na kung saan nagwe-webinar tayo, di ba? Yung mga free na webinar. So, hopefully, in the future, near future, in the weeks ahead, ay magawa uli natin siya. Tama. Na meron tayong mga members dito, mga ka-iPro natin, na ma-invite natin para sila naman yung mag-share ng knowledge nila. Through that, gano'n na lang po muna. Diyan muna, di ba? Okay din naman, kumakain kayo dyan, di ba? Dumadaldal naman kami dito. So, okay lang din naman siya. And at least may, hindi masyadong hirap sa oras. No? Tama. So kung kailan kailangan or kung kailan merong oras yung mga members natin to watch, noon sila noon sila nakakapagpanood. Saka sir, no, highly encouraged din talaga na makapag-share din mga ibang members. Oo naman, kasi hindi naman lahat ng information ay meron tayo. Correct. So, syempre alam natin na may mga mas magagaling pa sa atin na mga members natin. Tama? And syempre, yung mga specific topics, tama? Correct. Kung pagsasalitain tayo ng about medicine dito, talagang wala tayong masasabi, no? Doc Ralph. Si Doc Ralph lang. Hanggang fasting lang yung kaya naming sabihin, no? Mag-fasting para healthy. Di ba? Hanggang doon lang. Pero bukod doon, wala na po. Correct. OMAD. OMAD lang. Okay? So, sige sir, last question. Sa lahat ng ito, kung ikaw ang tatanungin, ano yung pinaka sa ngayon? Since 2 years na tayo sa co-op, ano yung pinaka nakikita mo na naipo-provide talaga ng iPro sa mga nandito, sa mga nabanggit natin? Actually, sir, dito sa atin, halos lahat ito, sir, no, para provide naman. Hindi naman pala halos lahat. Siyempre, sa may community engagement support, medyo limited pa dyan. So, sa akin, sir, yung number 2 saka number 3.
yung support sa pagbuo ng negosyo saka doon sa financing and investment. Okay. As of now, yun yung parang nakikita nating support or initiative na nagagawa natin currently or recently. Yan. Nang tuloy-tuloy. Kumbaga. Alright. So, hello po kay Sir EJ, kay Nay Marivic, kay Ma'am Rose, and sa lahat ng mga nanonood, kung hindi man namin nakikita dito. Thank you po sa inyong pagsubaybay dito sa ating kwentuhan session. Yes. Hopefully, may natutunan ulit tayo dito kahit kumakain. Diba, sir? May mga insights pa rin. So, habang sumusubo ng pagkain, meron din mga information na pumapasok na bago. So, hopefully, makatulong yan sa atin para maging mas maraming learnings ang matutunan. Okay. So, kung nagustuhan niyo po ang session natin na ito, huwag niyo pong kakalimutan na i-like and mag-comment naman po kayo kung ano po sa tingin ninyo, lalo sa mga ka-iPro natin, ano sa tingin ninyo yung na-ipoprovide ng iPro sa mga local entrepreneurs and mga micro-businesses sa current na activity natin, no? And kung meron po kayong value na nakuha dito, paki-share naman doon sa inyong mga kapamilya para nang sa ganun ay mas may matutunan din sila and hopefully makatulong yon sa pag-grow dito sa atin sa iPro Multipurpose Cooperative. Yeah. So maraming salamat po sa pakikinig and we will see you sa susunod nating kwentuhan session next week. Every Wednesday po tayo ng lunchtime. Okay? And palagi po natin tatandaan, ng kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. See you next week.